Praise to Jesus. God is good. All the time. And all the time, God is good. Hallelujah. Kala ko grabe pa eh. Sige, gawin natin yon. Grabe. God is good. Grabe! Grabe. Talaga! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, kumusta po ang inyong 2025? How's your 2025 so far? From January, February, March, April, May, June, July? Kumusta po kayo? Minsan may dumarating na problema. Hallelujah! Ayan. Sino po ba? Praise God. Palakpakan natin ang Lord. Amen. So, honest lang si Ate. Okay. So, sino po dito makapagtataas ng kamay, sasabihin niya, Pastora, everything is going very smoothly. Hallelujah! Sino naman yung makakapagsabi dito, makakataas na parang roller coaster ang buhay ko. Minsan may up, minsan may down, minsan may high, nasa low. Sino dito makapagsasabi nun? Kalahati. Kalahati. Sino naman ang makapagsasabi na, Pastora, it is a disaster. Hallelujah! Na parang lahat ng nangyayari sa buhay ko is not part of my plan. Saan po tayo doon? Yes. Nasa gitna. Na minsan parang ang buhay ay parang roller coaster. Hallelujah. May igwa, may Praise God. Ayan, may roller coaster talaga. Minsan brand out, minsan may kuryente. Hallelujah. May ilaw tayo. Praise God. Magsarala niya na. Nagsara ka kapendo. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. So, eto po yung may plano ka, pero sa isang biglang boom. Nawala. Nawala. Nag-shattered agad-agad lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Amen? May mga plano tayo. Tapos hindi natin inaasahan sa isang igla parang nagiba, nawala, nasira, naglaho. Di ba minsan ganun po yung nararanasan natin? Amen? So to this message po natin sa oras na ito is magpapakumit ulit sa atin. Hindi sa ating sarili, kundi pabalik sa ating Panginoon. Amen? Kaya ang title po ng pag-uusapan natin ngayon, Commit na Ulit. Hallelujah! Amen? Commit na ulit. Hallelujah. Sa aklat po ng Kawikaan, chapter 16, verse 3. Amen. Commit na ulit. Huwag ka nang makulit. Hallelujah. Minsan kasi nagiging makulit tayo. Hallelujah. Basahin natin yung aklat ng Kawikaan, chapter 16, verse 3. Sabi po dito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Sa English version po, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Amen? So sa oras na ito, hindi lang po tayo makikinig ng salita ng Panginoon, kundi magkakaroon din tayo ng memory verse. Sana, after ko dito, sa ulo natin itong Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Amen? Madali lang ba? Amen! Amen. Kasi yan yung mga punto natin sa oras na ito. Hallelujah! Amen. So, yung kawikaan po, naisulat po ito sa panahon ni Haring Solomon. Amen. Kilala po ba natin si Haring Solomon? Haring Solomon, anak ni Haring David. Na matatandaan po natin sa unang hari, chapter 3, humingi po si Solomon ng karunungan sa ating Panginoon. Humingi siya ng karunungan kasi gusto niyang ipagkatiwala ito sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya yung maging hari. Hindi ko kaya pamunuan yung mga tao. Kaya Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Sabi po sa unang hari, chapter 3, verse 9, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Amen? So kaya po, ito yung mga oras na
kung titingnan po natin yung timeline ng pagkakasulat ng unang hari, chapter 3, verse ng chapter 3, at yung Proverbs chapter 16 is halos magkaparehas. Mayroon pong magka-same sila kasi po yung Proverbs 16 na isulat po siya ika-10 siglo hanggang ika-5 siglo. Kasi po noon, pabaliktad yung, yung bilang. Tayo pa, unhan, sila pabaliktad. So yung unang hari naman po is simula naman siya ng ika-10 siglo hanggang ika-9 na siglo. So kumbaga mayroong part na parehas silang naisulat. So ito po marahil yung oras na kung saan po hinihingi ni Haring Solomon yung karunungan mula sa ating Panginoon. Amen? Kaya naisulat din po niya, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. So ipinagkatiwala po ni Haring Solomon yung pamumuno, yung kingship niya, ipinagkatiwala niya ito sa Panginoon. So sabi niya, give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between the right and the wrong. So yung hinihingi ni Haring Solomon is a discerning heart. Discerning heart meaning karunungan. Amen? Kaya pag humihingi tayo ng discerning heart sa Lord para malaman natin kung alin ba yung totoo, alin yung mali, karunungan po yun. Amen? Humihingi tayo ng karunungan sa Lord. Amen? So una po rito, unang punto po natin, commit to the Lord. Amen. Ano nga po yun? Commit to the Lord. Commit to the Lord. Pag sinabi po natin commit, meaning po, sa Hebrew word po niya is galal. Galal. Pakisabi nga ulit, Galal. galal. And galal means to roll away. Rolling away. Ibig sabihin po, kapag yung gal, ibig sabihin, you are piling stone. Nag-pile up ka ng stone, diba, ganito po siya, naglalagay ka ng bato, diba, nagpapatong-patong ka ng bato, tapos, sisirain mo ulit. Okay? Nagpa-pile up, rolling it away. Amen. Naintindihan po ba natin? Okay. Mamaya. So, yung mga bato na yon, ito ay hindi yung nagdadala ng kamay mo lang. Yung mga bato, hindi ito yung magagaan. May na kayang dalhin ng ating mga kamay. Kundi, itong mga bato na to, ito yung ilalagay mo sa balikat mo. Yun po yung galal. Okay? Nagka-file up ka ng stone, hindi, di ba, yung illustration natin kanina, nagka-file up ka ng stone, tapos roll it away. Ngayon, dito mo siya ilalagay. So, imagine yourself, may mga bato ka dito. Amen? Ano yung nangyayari? Diba? Magkubatol. Diba? Makukuba. Ilalagay mo yan sa balikat mo at habang ikaw ay naglalakad. At habang ikaw ay naglalakad, pabigat yon ng pabigat. Naintindihan po natin. Yun po yung galal. Okay? Okay. Bakit siya mabigat? Kasi nag-iisa ka lang. Amen? Ikaw lang lahat ang bumubuhat ng mga batong yon. Naunawaan po ba natin? And commit here, sa pinag-aaralan po natin na commit to the Lord, is that thing na linalagay mo dito yung pasan-pasan mo, you are going to roll it away. Amen. Give it away. Naiintindihan na po ba natin? Amen. So, galal means to trust, to commit, and rolling one's trouble. Sino dito may mga troubles? Amen. Amen. Sino mga maraming worries? Amen. Sino maraming mga anxieties? Now, you are rolling that away sa sarili mo to someone na makakatulong sa'yo ng higit pa. Amen. Ibibigay mo yon. You are going to roll it away to someone na mas magaling sa'yo.
Amen. Sino po ba yon? Si Lord. Amen. Minsan maaaring yung mga tao na yon, eto yung asawa natin, eto yung mga kaibigan, mga ka-sister in Christ natin. Pwedeng sila yon. Amen. Na makakatulong sa atin. But, sabi to, who can help you the most is the Lord. Yes. Amen. Kaya sa Kanya natin, ibibigay. Para maunawaan po natin, ganito, may mga boxes po dito na prepare. Amen. So, sir, pwede po ba? Okay, so, pwede dito ka, sir. Hiramin ko muna si sir. Pwede ganito ka. Pasan mo ang box. Ay, ano po, sige. Ganito, itaas mo yung kamay mo, sir. Baba pa konti. Squat. Naka-squat. Medyo tayo konti. Squat. Okay. Squat. Ganun. Okay, para maunawaan natin, eto po yun. Okay ka lang, sir. Okay, para maintindihan po, tatanungin ko kayo, ano po yung mga worries ninyo? Tuition. Worries niyo po ba yung tuition? Financial problem? Worries ninyo? Everyday. Balikat, sir. And worries ninyo yon, financial. Ay, ano pa yung mga worries natin? Mga bills, mga bayarin natin sa kuryente. Diba? Sir, kaya? Kaya pa, sir? Ano pa? Relasyon, pamilya. Diba? Yes. Okay. So, nandyan yan. Ngayon, you have carrying that load. Amen? Kinikerry mo po yan, yung mga problema na yon, dala-dala mo po yun. Amen? You have carrying all your burdens. Tama po ba? Yes. At kung isang oras po natin igaganyan si Sir, mapapagod yan. Amen po ba? Ang tanong po, kayo po yan. Ilang years nyo na po ba dala-dala yung mga burden na yon? Yung mga load na yon, yung mga kabigatan na yon sa buhay ninyo, hindi pa po ba kayo napapagod? Pagod na. Amen? Minutes pa lang. Hallelujah. Sasabihin minsan, ipapairal po natin yung ano eh. Kalasar dyan ka lang. Minsan kasi, ganito tayo, maglalakas ng loob ka pa. Hindi, kaya ko to. Padre di pamilya kaya ako. Hindi ako hihingi ng tulong. Kaya ko to, nakakahiya kasi. Nanay ako, kailangan ko maging strong. Ako lang to, kaya ko to. Pero ano po yung sinasabi sa atin ng galal? Rolling it away. So, sir, pwede roll it away papunta doon? Itapon mo po siya papunta doon? Praise God. Palakpakan po natin ng Lord. Thank you, sir. Naunawaan po ba natin? Amen. Ano po yung nakuha natin sa simpleng ilustrasyon lamang po yun? Ang hirap po, di ba? Mabugtahon. Pero alam niyo po ba na hanggang ngayon, dala-dala niyo pa rin po yung mga problema na yon. Ayaw niyo pa po siyang bitawan kasi kaya ko pa to. Malakas ako. Alang-alang sa mga anak ko, alang-alang sa pamilya ko, alang-alang para walang masabi yung ibang tao sa akin, gagawin ko to. Kaya ko to. Amen? Pero commit to the Lord, meaning ng commit, galal. Commit to the Lord, you are rolling it away. Amen. Amen? Yes. Hindi sa sarili ninyo itatapon lang kundi papalayo po sa inyo. Amen? Kaya nga po nagtanong ako kanina, how's your 2025 so far? Kumusta po kayo? Malapit nang matapos yung 2025. Pero kumusta po ba? Kayo pa rin po ba yung may hawak-hawak nung mga kabigatan na yon? Iba't ibang mga worries sa buhay natin, iba't ibang mga isipin sa buhay natin, iba't ibang mga problema ng buhay natin. Kaya niyo pa po ba? Hindi na kaya.
kinakaya. Pero sabi ni Lord, roll it away. Ibigay mo sa mas magaling sa'yo. Sabi po ng Mateo chapter 11:28, lumapit kayo sa akin lahat ng nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Lumapit tayo sa Lord. Men, come to me all of you who have heavy laden. Amen. Hallelujah. Amen. Heavy burden and I will give you rest. Yun po yung sabi ng Panginoon. Ang daming pangungusap ng Panginoon, ang daming ng word sa atin na pinapalapit niya tayo sa Kanya para ibigay ito sa Kanya. Kasi nais ni Lord, bigyan ka naman ng rest. Amen? Bigyan ka naman ng kapahingahan. Kasi kinakaya mo. Amen? And maybe kasi you have been carrying that load alone. Nag-iisa ka lang kasing nagbubuhat ng mga alalahanin mo sa buhay. Yan, sasabihin sa'yo ng asawa mo, tulungan na kita dyan. O kaya mga anak mo, ma, kami na dyan. Hindi, kaya ko na to. Yung nag-o-offer na sa'yo ng tulong, pero inaayawan mo kasi kaya ko to. Pero sabi ni Lord, commit to me. Amen? When you come to Jesus, you are rolling that away. Amen? 1 Peter 5:7. Ano pong sabi ng 1 Peter 5:7? Cast Cast all your cares. all upon your me. cares. Amen? Ibigay niyo sa akin lahat ng inyong mga alalahanin. Amen? Yung commit, na sinasabi po dito sa Proverbs 16:3, tapos yung come sa Mateo 11:28, tapos yung cast sa 1 Peter 5:7, same meaning. Same lang po yung ibig sabihin. Sinasabi po sa atin, submit to the Lord. Man, cast all your burden kasi, and I will care for you. Sabi nung 1 Peter 5:7. God cares for you. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Alam na po ng Panginoon lahat ng mga worries mo. Alam ng Lord lahat ng mga bayarin mo. Alam ni Lord ang problema mo sa mga pag-aaral mo. Alam ni Lord yung mga kinakaharap mo sa pamilya mo. And God cares for you. So why not gawin mo ang ginawa kanina ni Seth? Roll it away. Hallelujah. Amen po ba? So magdi-decide ka po ngayon, Lord, sige po, instead na ako yung magbibit-bit, Lord, ibibigay ko na po ito sa inyo ngayon. Amen? Amen po ba? Parang ayaw nyo pang ibigay eh. Amen. Kaya nyo pa? Huwag nyo hayaang matatapos yung 2025, dala-dala nyo pa rin yung burden na yon, lahat ng mga isipin ninyo. Gusto ni Lord kunin yun sa inyo. Amen? Because He cares for you. Ayaw niyang mapagod ka. Ayaw niyang nasasaktan ka. Ayaw niyang umiiyak ka. Amen? God cares for you. God cares for us. Ganun niya tayo kamahal. Kaya sabi ni Lord, commit to the Lord. Ibigay mo yan sa akin. Ipagkatiwala mo. At ipagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong mga gagawin. Amen? Ipagkatiwala. So nalaman natin kanina, yun yung ibig sabihin ng ipagkakatiwala. Amen? You have to roll it away. Balik ka na ulit kay Lord. Amen? Balik mo ulit yung tiwala mo sa Kanya na minsan nang nawala sa buhay mo. Amen? Amen. Ibalik mo. Kasi baka nagtitiwala ka na naman ulit sa sarili mong lakas. Amen? Kaya ibalik natin sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Si Haring Solomon po, yung trabaho niya, yung work niya, yung pagiging kingship niya was so heavy to carry. Napakabigat na dalahin po para kay Haring Solomon. Kaya nga naisulat niya ito kasi mas pinili po ni Haring Solomon na i-commit niya ang pagiging hari niya.
Naunawaan po ba natin? Mas pipiliin mo pa rin po ba bilang nanay na i-commit sa Lord ang pagiging nanay mo? Pipiliin mo po ba na i-commit sa Lord ang pagiging tatay mo? Pipiliin mo ba na i-commit sa Panginoon ang pagiging anak mo? Amen. Pipiliin niyo po ba yun? Or kakayanin niyo po talaga? Piliin. Pipiliin niyo. Kasi ang word ni Lord ngayon, commit to the Lord. Ano yung i-commit natin? Point number 2, whatever you do. Ano yung point number 1? Commit to the Lord. The Lord. Sunod? Whatever you Whatever do. we do. Oh, na-memorize nyo na. Commit to the Lord, whatever you do. Okay, tandaan nyo yan ha. Magme-memory verse tayo mamaya. Whatever you do, ibig sabihin anuman yung ating mga ginagawa. Lahat ng ating mga gawain, ipagkakatiwala natin yon sa ating Panginoon. At kapag tinignan po natin sa dictionary, yung whatever you do, yung word na do, ang lalabas work. Amen? Lalabas yung salitang work. It is an action word. Tama? Do. Work. Action word. Ang mga synonym siya ng do. Work. And work is an action. Work is a transaction. Work is an activity. Amen? Ibig sabihin, lahat ng activity natin, ipagkakatiwala natin sa Lord. Lord, kahit po ba yung pagtutoothbrush? Yes. Activity. Lord, kahit po ba yung pagluluto? Yes. Lahat ng activity natin. Mga transaction. Ano yung mga transaction natin? Yung bumili ka lang sa tindahan, that is transaction. Amen? Nakikipag-negotiate ka. Yes. Ginagamit mo yung mga Gcash to Gcash. Ano pa, mga pagbabayad sa mga bayad center. That is transaction. Meaning, ipagkakatiwala din po natin iyon sa ating Panginoon. Kahit ngayon pagbibili natin ng mantika, pagbili ng suka, ng paminta, that is transaction. Amen? Simpleng ganun, ipagkakatiwala mo yon sa Panginoon. Lahat eh. Amen? Nakukuha po ba natin? Mga, isa pa pong meaning niya is, mga things done, mga ginawa po natin, mga labor natin, mga nagli-labor. Amen? Yung mga nagtatrabaho. Sila Kuya Michael. Amen? Yung mga ganun, mga laborer. Amen? Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa nila, ipagkakatiwala nila yun sa Panginoon. Lord, kahit po ba yung pagpukpok lang ng pako? Yes! Ano kung di mo ipagkatiwala, baka mapukpok yung kamay mo. Amen? Matuklap ang kuko. Mapuling ka, or tumalsik sa mata. Naunawaan po ba natin ang kahalagahan? Amen. Amen. Mga business, yung mga simpleng negosyo natin, kahit mga maliliit na negosyo, pagtinda ng mga kwek-kwek, pagtinda ng asukal, ng mantika, ipagkakatiwala natin yon sa Lord. Ano pa yung mga ipagkakatiwala natin ng mga work, pursuit, sabi ito pursuit, ano yung mga pinupursuit natin, yung mga pangarap natin, yung mga hinahabol mo, ipagkakatiwala natin yon sa Panginoon. Mga achievement. Amen. Ano mga achievement natin? Yung mayroon tayong mga medals, mayroong mga ribbons, may mga awards. Ipagkakatiwala rin natin yon sa Panginoon. Amen. Yung ministry. Amen. Amen. Ipagkakatiwala niya yan. Ipagkatiwala natin yon sa Kanya. Simpleng nagigitara ka lang, sound tech ka lang, amen, nagpapaawit. Ipagkakatiwala mo lahat. Amen. Amen. Yung output natin, lahat ipagkakatiwala natin sa Lord. Lahat i-commit natin sa Lord. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Kahit yung pawala-wala yung mic natin, commit to the Lord. Amen. Amen! Hallelujah!
Praise God. Hallelujah. Alubat. Nalobat na. So, ipagkatiwala pa rin namin yung sa Lord. Amen. Yung narinig ko ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Ayan. So, lahat po ng mga problema natin, amen? Sa lahat ng problema natin, ilan po ba yung tinitiwala natin sa Lord? Amen. Sige po. Ilan sa mga problema natin? Out of 10. Out of 10, ilan yung tinitiwala lang natin sa Lord? 1, 2, 5. Yung iba, ilang percent, ilang mga pag-worries ninyo, ilang mga pag-aalala ninyo ang tinitiwala niyo sa Lord. Kaya talaga yung title natin, commit na ulit. Amen? Kasi umaasa na tayo sa sarili nating lakas. Hindi na tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kasi sabi mo, kaya ko naman ito, Lord, sa akin na ito. Kapatid, hindi po iyan ang gusto ng Panginoon. Sabi ni Lord, ibigay mo sa akin lahat. Amen po ba? Amen. Let us be honest, may mga bagay ba tayong ginagawa na nakakapagod na? Amen. May mga bagay ba tayong ginagawa na nakakasawa na paulit-ulit na lang kasi, Lord? Meron ba? Mga nakakabagot na bagay? Meron. Napapagod ka na. Pero bakit sinusolo mo pa? Amen? Nalulubat ka kasi if you are trying to manage everything, madidrain ka din, mawawalan ka din, maungubos ka din, malulubat ka rin. Amen? Napapagod ka rin. Kailangan din natin mag-recharge. Kailangan din natin magpahinga, mag-rest. Amen? Hindi mo deserve ang maraming problema. God cares for you. Gusto ka ni Lord tulungan. Kaya sabi sa mag-aaral natin ngayon, commit to the Lord whatever you do. Amen. Sino ang nagpapaproblema sa'yo? Commit it to the Lord. Amen. Amen? Problema mo asawa mo, commit to the Lord. Problema mo mga anak mo, commit to the Lord. Yes! Amen. Amen. Whatever you do, Lord, kahit po ba ang pagpapalaki ng mga anak ko? Yes! Amen. That is an activity. Gawain natin yan. Kahit po ba, Lord, yung paghahanda ko para sa pamilya ko? Yes! Whatever you do, yung simpleng pag-toothbrush nga lang. May mga simpleng ginagawa natin, pagbili lang ng suka sa tindahan, commit to the Lord. Amen. Amen? Huwag mong kayanin. Mapapagod ka. Amen? Commit to God everything. Amen. Amen? Lahat ng bagay. Pag pala sinurrender mo sa Lord ang lahat ng bagay patungkol sa'yo, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan mo siya ulit. Amen. Amen. Pero kapag hindi mo sinosurrender sa Lord, wala ka pa rin tiwala sa Lord. May tiwala ka sa sarili mong lakas. Tandaan mo, yung lakas natin, nauubos yan, nawawala yan. Napapagod tayo. Amen? Lahat, walang permanente. Kaya dapat itiwala natin sa ating Panginoon. Ano yung pangako ng Lord kapag inukumit natin sa Kanya? Lahat ng mga alalahanin natin, lahat ng mga worries natin, ang pangako ni Lord, He will establish your plans. Amen? Ano yung point number 1? Commit to the Lord. Point number 2. Commit whatever you do. Una, commit to the Lord. Commit to the Lord. Pangalawa, Whatever you do. And pangatlo, And He will establish He will establish your it. plan. ulitin natin. Point number 1, commit to the Lord. Whatever you do, and He will establish your plan. o, palakpakan niyo si Lord to honor ng memory verse. Amen? Proverbs 16:3. Anong sinasabi ng Proverbs
Psalm 63? Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Praise God. Ganun lang kadali mag-memory verse. Amen. Amen. He will establish your plans. Yung word po dito, establish. Every yung word ng establish, kun. Amen? Kun. K-U-N. Kun. Meaning, kun. K-U-N. Meaning po niya, to be firm, stable, maging fixed, at maging ready. Amen? So, pag-establish, kailangan firm, kailangan stable, kailangan fixed, hindi pa bago-bago, kailangan handa. Kasi po, bakit? Kasi kapag tayo nagpaplano, itaas nga po natin ang ating mga kamay kung ang plano natin ay puro drawing. Amen? Diba? Let us be honest. Minsan drawing. Bakit? Minsan kasi naka-pencil book. Pencil kasi yung ginamit natin, lapis. Lapis kasi madaling mabura. Amen? Diba? Yung plano natin, depende sa budget. Naintindihan? Yes. Nagpaplano tayo, pero depende sa budget. Nagpaplano tayo, pero depende sa mood. Naunawaan. Legit, Pastor. Kung masaya ka, ituloy natin. Yes. Pero kung may nauuyam ka na nag-upod sa outing, Ayaw. di ako maupod. Depende sa mood, yung plano natin. Kapag happy ka, sige pa SM tayo. Pag medyo puringot ka, dito na lang tayo sa bahay. May minsan ganun po tayo eh. Unstable yung plano natin. Pag unstable, ibig sabihin hindi siya established. Yan. Hindi siya fixed. Hindi stable. Kasi sinasabi mo, depende sa gagawin ni Lord. Yan. Sinasabi ba natin yon? Amen. Minsan sinasabi natin yun, depende sa plano ni Lord. Pero yung totoo, yung plano mo po talaga is hindi mo talaga siya stable. Yes. Hallelujah. Amen. Hindi po talaga siya firm. Hindi siya talaga fixed yung plano natin. Kaya sinasabi na lang natin, palusot na lang natin, depende sa plano ni Lord. Depende kung matuloy yung outing natin. Kasi bakit? Depende sa budget. Depende sa mga urupo. Depende sa panahon. Wala tayong fixed na plano. Are you here? Amen. Legit po ba yun? Amen. Hallelujah. Legit na legit. Naka-pencil book. Pag sinabing pencil book, lapis lang yung ginamit, hindi permanent ink. Kasi kung permanent ink yung ginamit natin sa pagplano natin, di ba hindi po mabubura kahit anong bura-bura natin dyan? Amen? Pero dahil hindi siya firm, kaya naka-pencil book lang yung plano natin sa mga planner natin. Kaya anong sikreto? Commit to the Lord. Ano yung sikreto? Commit to the Lord. Commit to the Lord. Minsan, ang gusto sabihin sa'yo ng Panginoon, gusto niyang makipag-partnership sa'yo. Amen? Gusto kanyang tulungan. He will establish your plan. Ano po ba yung sa Tagalog na He will establish your plan? At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Magtatagumpayin ka ni Lord. Si Lord ang magpapatagumpay ng mga layunin natin, ng lahat ng mga plano natin. Amen. Amen. Minsan ang gusto sabihin po sa atin ng Lord, anak, gusto ko makipag-partnership sa'yo. Gusto kitang tulungan. Gusto kitang maalis dyan sa sitwasyon mo. Hello. Amen. Gusto kong na-establish yung mga plano mo. Kasi alam niyo po kapatid, hindi po killjoy ang Panginoon sa mga plano natin. Amen? Yes. Amen. Hello. Amen. Plano mo, maging bless yung family mo. Maging maayos yung pamilya mo. Plano din ni Lord yun sa'yo eh. Plano mo, pag-aralin yung mga anak mo. Plano din yun ni Lord sa'yo. Plano mo, maging successful ka, maging matagumpay ka.
plano din po yun ng Panginoon sa'yo. Hindi po killjoy ang Panginoon. Gusto niya rin yun. Pero ang sinasabi po ng ating pagtuturo ngayon, sinasabi niya lang dito is, committed ka ba sa Kanya? Amen. Ang plano mo, gusto rin niya ng Lord. Plano din niya yan sa'yo. Pero ang tanong, committed ka ba sa Lord? Or gaano ka committed sa Panginoon? Gaano ka nagtitiwala sa Panginoon? All out ka rin ba sa Kanya? Kasi si Lord, all out sa'yo. Amen? Lahat kaya niyang ibigay sa'yo. Lahat gusto niyang gawin sa'yo. Pero ang tanong, kaya mo rin bang ibigay lahat sa Diyos? Amen. Hello? Simpleng problema nga lang natin, di natin maibigay sa Lord. Kahit siguro mag-toothbrush lang tayo, wala, nakakalimutan natin. Hindi natin kinocommit. Hello? Hallelujah. And please don't get me wrong kapag yung plano mo po is, halimbawa may plan ka to revenge, may plano ka maghigante, gagantihan ko yon and God will establish my plan kasi I will commit it to Him. Hallelujah. Ipagkakatiwala ko naman kaya He will establish my plan. Tingin mo. No. Amen? Hindi po yun. Ang plano ko, sabi mo, ang plano ko, kasi kagwapo talaga sa tunang-asawa niya. Plano ko agawon yadto. Kasi kagwapo. Hallelujah. Lord, ipagkakatiwala ko ini sa iyong mga rangko pagtatagumpayin mo. Hallelujah. Hello? Are you here? Sa tingin ninyo, plano din kayo ng Panginoon sa'yo? No. No. Ang plano mo na masama, amen, hindi yon i-establish ng Lord. Kasi may word po tayong tinatawag na bulay. And B-O-U-L-E. Bulay. Bulay means whole plan ni God. Kabuuan ng plano niya para sa ating lahat. At ang plan na sinasabi mo kanina is ang tawag po doon, telema. Amen. Telema, ibig sabihin, ito yung mga own volition mo, own thoughts mo, sarili nating pag-iisip, sariling kagustuhan natin. Ito yung telema. Amen. T-H-E-L-E-M-A. Ayan. Ibig sabihin po, dapat yung telema natin naka-align sa bulay. Amen. Yung telema natin naka-align sa kabuuang plano ng Lord sa atin. Amen. Baka telema lang kasi yung plano natin, hindi talaga siya part ng bulay. Naiintindihan po ba natin? Amen. Amen. Baka plano lang po natin yon, hindi talaga yung plano ni Lord sa'yo. Doon mo sabihin na, baka killjoy. Amen? Pero hindi. Pag maganda yung plano mo, plano din yan sa'yo ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya dapat, sabi ko po kanina, dapat yung telema natin, yung plano natin, dapat naka-align po sa kabuuang plano ng Panginoon. Naiintindihan po ba natin? Amen. Ang tanong, bakit? Plano po ba ng Panginoon sa'yo na maghiganti ka? Plano ba ng Panginoon sa'yo na masira yung pamilya mo? Dahil lang sa gwapo yung asawa niya? Amen? Plano ba ng Panginoon sa'yo na awayin mo siya through social media? Yung magpaparingganan kayo sa Facebook, sa Instagram. Plano ba yun ni Lord sa'yo? No. Hindi niya iyon plano sa atin. Kaya dapat yung telema natin naka-align sa bulay ng ating Panginoon. Sa whole plan ng ating Panginoon. Amen. Kaya i-check po natin yung mga plano natin. I-check natin kung naka-align ba ito sa plano ni Lord. Kasi kung naka-align ito sa plano ni Lord, then He will establish your
plans. Amen po ba yun? Amen. He will establish kung naka-align yung plano natin. Pero kung di naka-align, walang establish kahit na ikukumit mo pa yan sa Lord. Nakuha po ba natin? Yes po. Amen. Amen. Hallelujah. Dapat yung dilemma natin nakasynchronize palagi sa plano ng Lord. Amen. Pero alam niyo yung good news, iaalaw pa rin po ng Panginoon yung mga plano mo. Iaalaw niya, papayagan niya mangyari yon. Pero kailangan mo rin pong matutunan kung paano mag-submit. Amen. Lahat ng mga plano natin, mga good plans natin hindi yung mga iniisip natin kanina na plano. Yung pagsisira sa ibang pamilya, yung pakikipag-away, hindi po yun. Yung good news po dito is lahat ng plano natin, iaalaw ng Panginoon. Papahintulutan niyang mangyari yon sa atin. Kung matututo din tayong Mag-submit. isubmit, ipagkatiwala sa Panginoon. Amen. Maging incorporate ito sa plano ng Panginoon sa atin. Hello? Naiintindihan po ba? Amen. Ang tanong po, naririnig mo pa ba si Lord? Sensitive ka pa ba kay Lord? Kasi alam nyo, hindi po imposible na marinig natin si Lord. Basta umupo ka lang, amen, i-discern mo, tapos tatanungin mo ang Panginoon, Lord, ano po ba yung plano mo sa akin? Amen. At eto po, yung i-establish niya. Ito yung papagtagumpayin niya sa'yo. Yung plano mo na according din sa plano ni Lord. Amen. Amen. Kaya po pag inuna natin na i-commit sa Panginoon yung lahat ng ating mga gagawin, i-establish niya ito. Pero hanggat hindi mo inuuna yung pag-commit, hindi siya mag-i-establish. Hindi kanya pagtatagumpayin kasi wala ka namang ipinagkakatiwala sa kanya. Kaya nga sabi dito sa Bible, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. Kaya hindi niya sinuna yung He will establish your plan. Inuna niya, commit to the Lord. Amen. Amen. Wala siyang gagawin kung wala ka ring gagawin. Kung wala kang ipagkakatiwala sa Diyos, wala din siyang papagtagumpayin na plano natin. Naunawaan po ba? Amen. Hanggat hindi ka magle-let go ng mga problema mo, hanggat hindi ka magle-let go ng mga alalahanin mo sa buhay, wala pong gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Naunawaan po ba natin? Amen. Hinihintay ka lang ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya lahat ng mga dalahin mo sa buhay. Mga dalahin mo na ang bigat-bigat na ilang years mo na siguro yan binubuhat. Amen. Tama na ang pagtakbo mag-isa. Amen. Sabi sa'yo ni Lord, anak, itiwala mo na yan sa akin. Lahat ng gumugulo dyan sa isipan mo, lahat ng laman ng puso mo, ipagkatiwala mo na yan sa akin. Gusto ko wala kang alalahanin. Gusto ko wala kang worries. Cast all to me. Lahat ng meron ka dyan sa puso mo, sa isip mo, kasi kinagkikir ako sa'yo. Mahal kita. Amen. I will give you rest. Come to me. Amen. Yun ang sabi ng Panginoon. Stop running, anak. Magpahinga ka naman. Mag-relax ka naman. Hinga ka naman ng malalim muna. Nandito lang ako. Cast all your burdens. Cast all your burdens to me. Come and I will give you rest. Amen. It's time for us to be together. Huwag kang mag-isa, sabi ni Lord. Tama na ang pagtakbo mo mag-isa. From January hanggang July, ikaw ang tumatakbo,
ikaw yung nakahawak lahat ng mga problema mo, binibit-bit mo, ikaw lahat. Pero hayaan mo ngayong darating na mga August, ngayong darating na mga susunod na araw, hayaan mo namang ako ang gumawa nito sa'yo. Amen. Amen! Amen. Commit na ulit, huwag ka nang makulit. Amen. Amen! Hallelujah! Sabi ni Lord, it's time for us to be together. Makikipag-partnership ako sa iyo kung kinakailangan. Sasamahan kita. Tutulungan kita kasi nag-care ako sa iyo. Amen? Sa ating pagtatapos, ano po yung gagawin natin? Tatlong bagay. Tatlong bagay na gagawin natin. Una po, discern. Pag sinabi nating discern, i-discern natin kung yung plano ba natin, i-check natin yung plano ba natin is according ba sa plano ng Panginoon. Alam nyo, kapag na-discern mo na yung mga plano mo po sa buhay, tapos alam mo na plano din pala ito ng Panginoon sa'yo, magre-rejoice ka eh. Diba? Magsasaya ka. Parang New Year. Na? Magsasaya ka, magre-rejoice ka. Kasi yung plano mo, Lord, plano mo din pala akong pasaganain. Plano mo pala, Lord, na ako magkatrabaho. Plano mo pala, Lord, na magkanegosyo ako. Plano mo pala, Lord, lahat ng mga nangyayaring ito sa buhay ko. Diba? Parang magre-rejoice ka kasi naka-align sa plano ni Lord lahat ng mga nangyayari sa'yo. Ibig sabihin po, hindi mo po kailangan ang January 1 para mag-New Year ka, para mag-restart ka ng buhay mo. Kahit ngayon, the moment na marinig mo yung salita ni Lord, pwede kang mag-restart ng buhay mo. Ang kailangan mo lang pong gawin is to decide at mag-discern kung ano yung plano ng Panginoon sa'yo and then start again. Magsimula kang ulit. Pag alam mo na kung ano yung plano ng Panginoon sa'yo, simula ka ulit. Di mo kailangan ang New Year o ano pang okasyon. Amen! Amen. Dapat hindi tayo nakabase doon. Amen! Na hindi porkat New Year, maghahanda, hindi porkat New Year, magsa-celebrate. Araw-araw, pwede tayo mag-celebrate. Amen. Amen! Araw-araw, pwede tayo mag-rejoice sa Panginoon. Araw-araw, pwede tayong maging masaya. Amen. Amen. Lalo pa kung yung plano mo, na-discern mo, nalaman mo, Lord, ito rin pala yung plano mo sa akin. Amen? Amen. At kung na-discern mo na yung plano mo po minsan ay hindi po align sa kalooban ng Panginoon, then delete. Itapon mo, throw it away, or pwedeng umadjust ka ng kaunti. Amen? Mag-adjust tayo. Kasi ang totoo, hindi ka po gustong pahirapan ng Panginoon. Ang gusto lang po ng Panginoon, maging align lang po yung plano natin sa kalooban niya. Amen? Pero kung nadidiscern mo na yung plano mo is align sa plano ng Panginoon, and then submit. Amen. Amen. Ipagkatiwala mo yun sa Lord. Pray to God, Lord, give me a discerning heart para malaman ko po kung ito po ba ay tama kong gawin, kung ito po ba ay hindi ko gagawin. Give me wisdom, Lord, katulad ni Solomon. Amen? Lord, give me wisdom. Bigyan mo ako ng karunungan para matukoy ko kung itong plano ko, itong gagawin ko, Lord, is align ba sa plano mo sa akin. Hallelujah. Kasi ang totoo po, let us be honest, napakaingay na ng paligid natin minsan. Kaya minsan hindi natin naririnig yung boses ng Panginoon. Tapos yung confirmation mo pa sa Facebook. Lord, give me your word. Ang bihira. Scroll. Ay, ayun! Yung post ni Pastor. Sakto. No! Hindi po yun. Hindi mo makukuha yung confirmation sa ganoon. Nakukuha mo yun kung mag-i-spend ka ng oras sa Panginoon. Nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, mananalangin ka, and then, pag may narinig kang salita, confirm it sa mga pastor, confirm it sa mga leaders.
Amen? I-confirm natin ito. Discern. Then, kapag may go signal na si Lord, surrender. Amen. Amen? Pag may go signal ng Panginoon sa'yo, confirm na yung sinasabi ng Lord sa'yo, na-discern mo na tama yung gagawin mo, surrender mo na sa Lord. Yes, Doon ka hallelujah. magsisimulang surrender. And number 2, surrender. Yes. Kanina, discern. Number 2, surrender. Surrender to God lahat ng mga plano natin. Yung mga box po kanina, amen? Dala-dala mo yon, and then this time, you will surrender it. God. Amen. Kung kanina, dala-dala mo po yun. Ganito ka, dala-dala mo siya. Amen. Surrender it to God. Huwag ka nang makipag-tag of war sa Lord. Amen. Surrender. Bakit tag of war? Kasi, Lord, sa'yo na to. Di ko na po kasi to kaya. Unang nakilala mo si Lord. Sa'yo na yan, Lord. Mabigat. Ano ba itong mga worries na ito? Yung puso mo. Yung puso mo, sinurrender mo na kay Lord. Lord, ayoko na pong masaktan. Ayoko na pong umiyak. Sa'yo na po yan. Pero, minsan, nakakita ka ulit ng gwapo. Lord, akin na ulit. Man, kaya ko na to, Lord. Yayayain ko na lang siya sa church, Lord. Ba? Trabaho. Lord, ikaw na po ang bahala. Tulungan mo ako, Lord. Ngayon, sumweldo ka. Lord, kaya ko na ulit. Ako na ulit. Ano po ba natin? Ganito po tayo kay Lord. Hindi ko alam kung minsan or palagi tayo ganito sa Panginoon. Yung mga bagay na binibigay natin sa Panginoon, kinukuha pa natin. Sa umpisa lang, sinusuko. Pero pagdating sa kalagitnaan, binabawi ulit. Pero this time, surrender. Amen. Amen. Kasi bakit mo kinukuha? Kasi teka lang Lord parang hindi ko kasi gusto yung ginagawa mo sa akin. Parang hindi ko yata gusto yung nangyayari sa buhay ko. Pwede ako Lord, tuturuan kita Lord kung paano. Hallelujah. Hallelujah. Mas marunong. Amen. Huwag tayong maging mas marunong sa Lord. Amen. Huwag tayong maging, huwag tayong maging, magpakita sa Kanya na malakas tayo sa Kanya na kaya natin lahat, buhatin lahat ng mga problema natin. Pero huwag nating dayain yung mga sarili natin kasi ang totoo, pagod ka na po. Pagod na tayo, nangihina ka na. Amen? Surrender, meaning, ikukumit po natin ito sa Panginoon. And then, commit. Pangatlo po, commit. Number 1, discern. Number 2, surrender. Number 3, commit. Pag kinumit mo, ibig sabihin, wala na. Talagang aalisin mo na talaga ito kasi hawak na siya ng mas magaling sa'yo. Amen. Amen. Hawak mo siya kanina. Tama? Hawak natin siya kanina. Yung mga problema natin, ano man ang laman nitong mga problema na to, hawak mo siya. Ngayon, ibibigay mo siya sa mas marunong sa'yo. Ibibigay mo siya sa mas magaling sa'yo. Ibibigay mo siya sa mas matalino sa'yo. Sino yon? Si Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Church, mga kapatid ko sa Panginoon, maaari po bang regaluhan naman natin ang ating mga sarili ng commit? Amen? Regaluhan naman natin yung ating mga sarili ng surrender. Pwede ba yun? Amen. Regaluhan naman natin yung sarili natin ng discern. At ang pangako po ng Panginoon sa atin, He will establish your plans. Amen. Sino ngayon sa inyo ang maraming dalahin? Come on. Wala po ba kayong mga dalahin? Meron tayong mga dalahin. Hindi pwede wala.
Yes, hindi pwedeng wala. At habang tumatagal yung mga dalahin natin, pabigat ng pabigat. At alam niyo po ba, hindi lang isang aspeto ng buhay mo yung dala-dala mo ngayon. Amen? Maring mental, mga palaman ng isip mo, ilalagay mo yan dito. Imagine, ilalagay mo yan dito. Ano pa? Financial. Ipapatong mo na naman yan sa dito. Ano pang mga problema natin? Asawa. Physical, asawa, mga anak. Eh? Imagine this, lahat ng area ng buhay mo, problema mo. Lahat ng yan, dala-dala mo yan, oh. Imagine, nakaganito ka. Ang tanong, hanggang kailan ka mananatili sa ganitong posisyon? Na habang lumalakad ka, pabigat siya ng pabigat, ikaw naman, pababa ka rin ng pababa. Kasi bumibigat na yung mga dalahin mo. Dinadala mo yun sa mahabang panahon kasi nag-iisa ka lang. At kung ikaw po yun, kapatid, this is your dead end. Amen? Ito na yung katapusan. Maaari ba dito sa oras na ito, roll it away. Bigay mo yan sa Panginoon lahat ng aspeto ng buhay mo, lahat ng area ng buhay mo na may mga kabigatan, pinansyal, physical, emotional, pamilya, kapitbahay, mga kaibigan na nagbabash sa'yo, mga kaibigan na pinaparinggan ka sa social media. Roll it away. Ibigay mo yan sa Panginoon. It's time to give it to the one who knows you best. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa lahat ng mga kabigatan, maaari po ba tayong tumayo ngayon? Hallelujah! Sa lahat ng mga handang ibigay sa Panginoon, yung mga kabigatan mo. Hallelujah! 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 Yes, Jesus! Roll it away. Roll it away. Point number 1 natin, commit to the Lord. Point number 2, whatever you do. And point number 3, He will establish your plans. Ipagkatiwala mo kay Yahweh lahat ng inyong mga gagawin at pagtatagumpayin ka niya sa lahat mong mga plano. And the message po ng Panginoon sa iyo ngayon, anak, lahat ng yan, ng mga kabigatan mo, ibigay mo na yan sa akin. Roll it away. Mas kaya ko yan. Huwag mong layain yung sarili mo, huwag mong lakuhin yung sarili mo kasi habang tumatagal, bibigat lang yan ng bibigat. Hanggang sa sumuko ka na lang kasi hindi mo na kaya. Anak, nandito lang ako. Bigay mo yan sa akin. Cast all your burdens to me. Because I cares for you. Magpahinga ka naman. Regaluhan mo naman yung sarili mo ng pag-iilang. Bibigyan ka ng Panginoon ngayon ng kapahingahan. Ibigay mo lang yan lahat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Surrender mo, surrender. Surrender all to God. Give it away. Roll it away to God. Hallelujah. Ano man yan? Ano mang nilalaman ng isip mo? Ano mang laman ng puso mo? Give it to the Lord. Ibigay mo yan sa Panginoon na mas magaling sa'yo. Ibigay mo yan sa Panginoon na may mas kakayahan. Buhatin lahat ng mga problema mo. Ibigay mo yan sa Panginoon na mas matalino sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Kapatid, magkaroon ka ngayon ng sarili mong pagdidesisyon. Hindi dahil sa
Inaawit natin ngayon sa mga oras na ito yung Lord, iaalay ko ang lahat sa buhay ko. Iaalay ko lahat ng meron ako. Kundi ikaw mismo, galing mismo sa sarili mo, magdidesisyon kang ibibigay ito sa Panginoon. Susunod ka ngayon sa napag-aralan natin, susunod ka sa sinasabi sa iyo ng Panginoon. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. Kapatid, gusto mo bang maging matagumpay? Then give it to God. Commit to the Lord. Ano man yan, pamilya mo, asawa mo, mga anak mo, ipagkatiwala mo. Binigay ko na tayo! Binibigay ko na tayo lahat ng problema ko! Hindi ko na kaya! Ibigay na po nila sa iyo lahat ng kanilang mga alalahanin, lahat ng kanilang mga problema, Panginoon. Come on, church. Give it to the Lord. Now is your time. Nangungusap ngayon ng Panginoon sa iyo. Huwag mo nang titigasan ang puso mo. Huwag mo nang lalabanin ang isip mo. Nangungusap na ang Panginoon sa iyo. Surrender it to God. Give it all to God. Commit to the Lord. Surrender para gumaan ang buhay mo. Surrender lahat ng mga kabigatan. Whatever you do, lahat ng mga activity mo, mga transaction mo. Give it to the Lord. Roll and pray. Hallelujah. Maaari mong iluhod ngayon sa Panginoon lahat ng mga suliranin mo. Blessed ka, my God is speaking to you right now. Nangungusap ang Panginoon sa iyo. Surrender. Sundin mo siya. Sundin mo siya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, surrender. Surrender lahat ng nilalaman ng puso mo. Kasi ayaw ng Panginoon na umuwi ka sa oras na ito. Natalaga mo ng iyong bigahan. Gusto ng Panginoon umuwi ka na magaan ang hamdan mo. Panginoon, ang panalangin namin, Panginoon, Lord,
Samahan mo na po kami sa lahat ng gagawin namin. Hallelujah. Sa'yo, O Kristo, iaalay ko. Iaalay ko. Meron lamang po akong gusto itanong. Iaalay ko. Hindi involve mo ba ang Panginoon sa lahat ng mga plano mo? Or you're just informing God sa lahat ng mga plano mo? Sinasama mo pa ba siya sa mga plano mo? Or sinasabi mo lang sa Panginoon lahat ng plano mo na, Lord,